Hey guys, Alex here, bringing you the best videos that I can find over the internet and bringing you here on the channel by the history of the Philippines, the people, the country, the world. And today, you guys, with your help, of course, you suggested a video. Father of New Philippine Historiography reveals a secret of the Filipino ancient language. And I guess it's something that we should see together over here because I guess it's gonna be mind-blowing like every single video about the Philippines. Leave some cards at the end of the video with what I think you should see. Let's go to dive into it and understand because I love the history of the Philippines, guys. Kung mayroon man akong pangarap, ay mabuo tayo bilang bansa. Sapagkat pag buo ang bansa, lahat ay posible. Because Filipinos are one. That's why are so amazing. Hanggang ngayon iniisip ko pa kung sino ako eh. Yan ang problema ng lahat ng tao. Ang daming tanong niya ay, sino ba ako? Saan ba ako nanggaling? Saan ako pupunta? Sa Pilipinas, ang isang sagot ay ang pangyayaring ako raw ay Pinoy. Pero nang bata pa ako, perfect na Inglesero ako, no? Yung buong educational system ng Pilipinas ay sa Ingles. Kaya nagkaroon ako ng krisis ng identidad. Kasi dala-dala ng wika ang kultura, ang paraan ng pag-iisip. At nagbigay daan ito sa pangyayari na yung marunong mag-Ingles ay nawawalay sa kanilang bayan, nawawalay sa kanilang kultura, sa sariling mga kababayan. Nang napunta ako sa abroad, napunta ako ng Pransya at ang thesis ko ay tungkol kay André Malraux. Si André Malraux ay isang dakilang manunulat na Pranses. Ang nakuha ko sa kanya ay ang ideya na bawat kultura ay iba sa kultura ng iba. No? Yeah, everybody has something special. Wika, ibang ugali, lalo na ibang pagkain. Lahat ay iba, no? Nagsulat siya ng isang napaka-importanting libro. In French ay La Condition Humaine, ang kalagayan ng tao, no? Maraming mga panauhin sa librong ito na iba-iba ang kultura. May Hapones dyan, Inchik, at higit sa lahat may mga Europeo. Iba-iba ang reaksyon nila sa mga pangyayari. So, nanganganib na akong maiba. So sa panahon yon, ang tumutulak sa akin ay pag-aralan ng linguistika, prehistoric archaeology. So, paano ko ba maintindihan ang aking kalagayan in terms of culture, no? Mula noon, dire-diretso na ako, no? Ang Pilipino ay Austronesiano. At ang esensyal na batayan ng tinatawag na Austronesiano ay wika. Ang wika ay may dalang kultura. Bawat kataga ay implisitong tumutukoy sa isang behavior, isang ugali. At bawat wika ay may kahulugang kultural. Halimbawa, yung bayani. Ang konsepto ay Austronesian. Ang Austronesian term for that ay Berani. Sa Tagalog, bayani yan. Sa Mindanao, Bagani. Sa Melanesa, Barani. No? Ibig sabihin yan, warrior actually. Pero warrior para sa bayan. Kumbaga siyang mandirigma ng bayan. Sa Mindanao, ang Bagani ay obliged na pag pupunta sa iyo na isang tao na inaapi at umihiling ng tulong sa iyo, obliged ka talaga na tulungan siya at bigyan siya ng hustisya. At bukod pa doon, ang Bagani din ay nangangayaw. Pero yung pangangayaw, ang katagang ugat niyan ay kayaw. Ang ibig sabihin dyan ay maghanap ka ng kaginawahan. Usually, lalabas ka ng bayan mo. At yung nakuha mo roon na ginhawa ay ibabalik mo sa bayan mo. So, yung unang OFWs natin ay nangangayaw. Kaya ang tawag natin sa kanila ay ang mga bagong bayani.
Magani in the sense na naghahanap sila ng kaginawahan para sa bayan mismo. Actually, ang bumubuhay sa atin ngayon ay ang remittances ng mga OFW. Yun I ang have some ginawa videos about na that. inuuwi nila. Para sa bayan talaga yun eh. Sa bayan. Ngayon, I'm gonna say a few words over here. I have some videos on the channel about the Filipinos working overseas and how it's beautiful, heartbreaking at the same time. But what he's saying is over here, the words that I know in Philippines, you know, and 99.999% are speaking English, but the Filipino language, hearing him, how he puts it in the perspective, it gives me, I don't know, a feeling of purity. Yeah. Because every single word, at least the ones that he said, had a full, they were full of meaning and care. I don't know if you understand what I'm trying to say over here. ang OFW ay may dalawang kategorya. Ang unang kategorya ay yung pabalik-balik sa bayan. In other words, talagang klaro para sa kanila na ang ginagawa nila ay para sa kanilang pamilya sa bayan mismo. Yung isa pang kategorya ay yung talagang patungo na talaga sa ibang bayan. Nangingibang bayan na lang talaga. Unfortunately, ito ang mga edukado. Ito yung mga taong nurse, doktor, magiging profesor, at iba't iba pa, no? Ang behavior nila ay klarong-klaro, no? After 2 or 3 generations, bahagi na sila ng bansang pinunta nila. But fortunately for them, sa mga pamilya, yung mga anak nila, somehow, ay nagkakaroon ng damdaming pagbabalik bayan. Some of them talagang intense yung kanilang identity problems. Sino ba ako? Saan ba ako nanggaling? Saan ako pupunta? So yan. Siguro mayroon din iba na nagpupundar ng mga business dito sa Pilipinas. So dito siguro ang isang aspeto na pwedeng pag-ibayuhin natin na ugnayan ang mga bagong bayani at Pilipinas para makita nila na makapag-ambag sila sa kaginawahang bayan. Dahil dito sa Pilipinas talagang lagi nandyan yan eh. Ang bayanihan, matulungin ang Pilipino eh. Taga ibang bansa man o taga rito. Kung may problema ang isang tao at nakikita niya, tumutulong ang Pinoy eh. So- Lalong-lalo na kung kasama sa isang komunidad. No? Ang reaksyon ng tao ay bayanihan eh. Klarong-klaro ito sa naging laganap sa buong Pilipinas. Kaya para sa akin, kung mayroon man akong pangarap sa simula, ay mawala itong paghihiwalay natin. Yan ang batayan ng isang pangarap. Pero ang tunay na tinutungo ng pangarap na yan ay mabuo tayo bilang bansa. Sapagkat pagbuo ang bansa, lahat ay posible. Lahat ay posible. In other words, sa pangarap na mabuo ang bansa, ay may isang malawak pang pangarap. Ang paglago ng kultura, ng agham, ng literatura ng Pilipinas na magiging exemplary sa buong mundo. So, kung may pangarap man ang Pilipinas, isaayos natin ang bansa. Isaayos natin bilang mga Pilipino dito, kundi sa buong mundo bilang isang bayani. Ibuhos mo ang lahat ng pag-ibig sa bayan sapagkat iisang bansa tayo, isang komunidad. Beautiful. Guys, I don't know, share this video because it was a lesson, at least for me. And he's right. Filipino, when they come together, they become one. And they are stronger than anything else. I mean, just imagine, think about the history of the Philippines. What happened now, what happened like years ago, and, you know, from the history. If Filipino weren't like this, united, they couldn't like survive and thrive, you know? And that's why the Filipinos, not only as a country, as a land, but as people, as DNA, as blood, are special. I don't know. For me,
it's amazing. It's beautiful, and I imagine how it's for you out there as a Filipino by blood, or if you are, living abroad, and maybe your mom or your dad is from Philippines. You have that beautiful sparkle inside of you. Thank you for watching. Thank you for being here. I'm waiting your suggestions down below. What do you think about it? Like, subscribe if you like what you're seeing, and like I always say, God bless the Philippines and stay safe.